kapatid, para sa mga nagdadalawang isip pa po na magtsinelas muna, papasok sa trabaho o eskwela, naku, alamin na po natin ang totoong weather update kasama ang ating resident meteorologist, our weather tito na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin, is it a chinelas day or is it a sapatos day? Paglabas ng bahay. Tito Alvin. Good morning, Mama Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong Wednesday morning. Naku, Mama Dims, magandang strategy nga yan, ha? Pwede rin tayong magbaon ng tsinelas bukod sa mga payong at anumang pananggalang sa ulan dahil nga paulit-ulit nating paalala kapag ganitong panahon ng habagat, posible po yung mga pag-ulan, lalong-lalo na sa hapon at gabi. At mag-iingat po tayo kapag nangyayari po yung mga thunderstorms. Yung nagpaulan po sa Metro Manila kahapon, ito po ay dulot ng severe thunderstorms o malawakan thunderstorms na nagtagal ng lagpas 3 oras. Dahil nga biglang buhos ng malakas na pag-ulan, yan po ay mga nagdadala po ng mga posibleng pagbaha na, especially sa mga low-lying areas at yung mga areas na medyo pangit ang drainages. Kaya mag-ingat po tayo dyan. Posible rin po yan ngayon dahil apektado pa rin tayo ng habagat or southwest monsoon. Sa ngayon, meron tayong binabantayan low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na huling namata ng Pag-asa sa lying around 1,695 kilometers east ng extreme northern Luzon. Ito po ay hindi natin nakikitang maging isang ganap na bagyo at wala po yung magiging direktang epekto sa ating bansa. Pero ito pong habagat or southwest monsoon ay nagdadala pa rin po ng mataas na tsansa ng pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Although minsan sumisikat naman ang ating araw, posible pa rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, particularly ang western section nito. Yan po ang areas ng Ilocos Region, kasama po dyan ng La Union at Pangasinan, mga kabundukan ng Cordillera, ilang bahagi ng Cagayan. Ang malaking bahagi ng Central Luzon, medyo maulap din po tayo at posible rin po yung mga thunderstorms, particularly sa hapon at gabi, lalong-lalo na sa areas ng Zambales at Bataan. Ganun din po ang areas ng Calabarzon, particularly ang western section nito, ang Cavite, Laguna, Batangas, kasama po dyan ang area ng Rizal. Meron din tayong mga pag-ulan at thunderstorms na inaasahan sa areas ng Mindoro o ang natitirang bahagi ng Mimaropa. Mas maulap naman ang panahon natin dyan po sa areas ng Palawan at posible rin po yung mga pag-ulan, lalong-lalo na sa dakong hapon at gabi. Mga pulo-pulo o mga isolated na pag-ulan na thunderstorms naman ang ating asahan sa natitirang bahagi ng Luzon. Mas maliwalas naman ang panahon natin sa malaking bahagi ng Visayas, pero again, dito po sa western section nito, kasama po ang Negros at Panay Islands, mataas din po ang ating tsansa ng pag-ulan. So mag-ingat din po tayo kapag nakakaranas tayo ng thunderstorms. Maganda naman ang sikat ng araw dito po sa areas ng Mindanao, lalong-lalo na po sa tanghali. Pero again, if ever meron tayong mga pag-ulan dyan, yan po yung mga isolated lamang o yung mga pag-ulan natin tuwing hapon at gabi. Dito nga sa Metro Manila, maulap pa rin po ang panahon natin at posible po yung mga pag-ulan natin anong mga oras ngayong araw. Pero although sumisikat po ang ating araw, again, magbaon po tayo ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Particularly, magagamit natin yan tuwing sumasapit ang hapon at gabi. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat kaninang 5:33 ng umaga at muli po yung lulubog mamayang 6:30 ng gabi. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Ngayong umaga ng Miyerkules, ako po ang inyong weather dito, Alvin. Laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.